6 na beses nang naglandfall ang bagyong Verbena habang binabaybay ang Visayas. Alamin po natin ang iba pang update sa bagyo sa ating weather frontliner na si Alvin Pura. Alvin, nasaan na ngayon ang bagyo at ano-anong lugar ang apektado dito? Yes, Sarina, itong ang bagyong si Verbena ay tumawid na dito sa areas ng Visayas at yan po ay naglandfall sa Surigao del Sur kahapon ng tanghali, tumawid sa Agusan del Norte at kaninang umaga nanalasa po yan sa may Bohol at tumawid din po yan ng Cebu at kaninang umaga tumawid din po yan dito sa Negros Islands at kaninang hapon hanggang tanghali yan po ay nakalabas dito sa Sulusi via Panay Islands dyan po sa may area ng Guimaras. Sa kasalukuyan, itong si Verbena ay patungo na ay malapit ng sumabit o dumikit dito sa areas ng Cuyo Islands sa northern portion ng Palawan. Napanatili niyan ang kanyang lakas na nasa tropical depression category na may taglay na lakas na hangin na nasa 55 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 70 kilometers per hour. Meron tayong nakikita ang bahagyang paglakas dito, lalong-lalo na if ever nandito na po yan sa may West Philippine Sea. Nabawasan naman na yung ating mga pagulan dito sa mga areas na nadaanan ng bagyong Verbena pero yung ating concentration sa ngayon ng mga pagulan na directly associated sa Verbena ay nandito po sa Western Visayas, kasama po dyan ang isla ng Panay, lalong-lalo na po dito sa hilagang bahagi ng Palawan. So possible pa rin po dyan yung ating malalakas na pagulan. At minsan may kasamang mga pabugso-bugsong hangin. Kasama na po dyan ang areas ng Mindoro at maging dito sa natitirang bahagi nga ng Mimaropa. Yung ating indirect effect naman sa pagtawid ng bagyong Verbena ay nandito po sa areas ng Bicol Region, kasama po dyan ang Quezon. Dito po sa Metro Manila, yung ating mga pagulan ay dulot ng ating tinatawag na shear line o yung indirect effect ng pagtawid ng bagyong Verbena. Maging dito po sa malaking bahagi ng Central Luzon, kasama na po dyan ang Bulacan, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, lalo-lalo na sa Aurora, Isabela at Cagayan. So magpapatuloy po ang mga pagulan dyan sa mga areas na yan habang tumatawid po ang bagyong Verbena patungo dito sa area ng West Philippine Sea. Sarina? Yes, Alvin, kailan natin inaasahan na lalabas ng bansa itong si bagyong Verbena? Bukas, ito pong bagyong Verbena ay nandito na sa may West Philippine Sea at maaaring sa Thursday ay makalabas na rin po ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero Sarina, ang binabantayan natin, ang ating paghahandaan pa rin kahit na makatawid na po ang bagyong Verbena at wala na po yung direktang epekto sa ating mga landmass o kalupaan, meron nga yan tinatawag nating indirect effect na kung saan yung ating shear line ay magpapatuloy pa rin na magpaulan dito po sa eastern section ng Luzon, lalong-lalo na dito sa areas ng Cagayan. In the next few days pa, kahit makalabas na po itong bagyong Verbena. So nakakaranas na po sila ng mga pagulan itong nakaraang araw pa at possible pa rin po yan kahit makalabas na ang bagyong Verbena. So mas tumataas yung ating mga chances ng mga flash floods and landslides. Yan. Tja? Maraming salamat. Yan nga pong latest weather update mula po sa ating News 5 Weather Frontliner, Alvin Pura. Mga kapatid, Ruth Cabal po para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.